Meron akong good news sa'yo. Ano? Malapit mo na ako mapanood. Saan? Sige, saan? Aabangan kita. Hindi mo lang ako mapapanood sa Facebook. Sa isang TV show ba? Abangan mo lang. Sige, aabangan ko yan. Sabihan mo ako, ha? Oo. Sana nga matuloy na yan. Para magkaroon na ng awareness yung nandun na mga naiwan. Kagaya niya, Brad Josel. Correct. Sabi ko Tama nga ka sa'yo, dyan. choose your side kasi mapapahiya din kayo, masasangkot kayo. Kung hindi kayo mamimili ng inyong Hindi ba? Yan nga ang pinapanakot ni Daniel Rason sa inyo. Pag ako, bumagsak, lahat tayo babagsak. Bakit? Kaya nga sabi ko kay Sis Mary Ann Malyari. At siya sabi ko, kung talagang sugo ng Diyos si Kuya, bakit Bakit meron siyang ganong mga salita? Wala ba siyang tiwala sa Diyos? Bakit nasasabi niya, pag ako bumagsak, lahat tayo babagsak? Saka bakit parang tinatakot niya? Tinatakot niya, wala siyang tiwala dahil wala naman talaga. Yes. Alam kasi niya, wala naman talagang Diyos ang MCGI. Mga kapatid, na lang po tayo. Na-hypnotize lang po tayo. 'Di ba si Sosang nung unang meron ka pang simpatya kay Soriano? Oo naman. Kaya lang eventually nung nalaman mo na yung ibang mga bagay, meron nga akong mga kilala, nasusuka na sila kay Soriano. Take note lang ha, dun sa mga yung kukuda-kuda na huli na ngayon, bago kayo magsalita, dapat isipin nyo, hindi nyo pinagdaanan yung pinagdaanan naming mga nauna sa inyo. Kayo kailan lang kayo napunta dyan. Bakit pa namin sisirain yung sarili namin kung anyway, nakalantad kami, kayo nga hindi. Tapos, dapat mag-isip kayo, yung leader ngayon, nagtatanggol sana. Kaya lang, dinadaan niya sa rant. Hindi nyo ba naintindihan yung sitwasyon? Hindi nila naintindihan na dapat yung leader ang magtatanggol. Puro sisiw lang yung mga sisiyap-siyap. Tapos babaligtarin pa nila na naninira. Dapat kung naninira talaga tayo, iisa-isahin tayo ng mga yan. Sige, kung ididemanda ka, pati kami kasaling mga nakalantad. Pero dun sa mga gumagamit talaga ng mga pseudonym until now. June 14 ako officially nag-out. Tapos, mga earlier ng May, June, nakita kita, sabi ko, 'di ba? Sabi ko pa nga, nagtataka ako. Ano kaya pinagdadadaldan nito ni Badung? Sabi ko gano'n. Pero hindi ko pa nagigets na ikaw na pala yung pinatatamaan na masarap kang buhayin. Ay, Kapatid na ron, ano ba to? Papatayin ko ba to? Bubuhayin ko ba to? O, di ba may ganun, Ngayon ang mo, kapatid na ron, ano ba to? Papatayin ko ba to? Bubuhayin ko ba to? O, di ba may ganun, nakakaawa kang buhayin, masarap kang patayin, yung mga gano'n. Sabi ko, ano kaya to? Hindi ko pa nag-gets, wala pang ka-idea-idea. Kasi, ang naalala ko lang, yung way back 2015, yung nagkaroon tayo ng mga tungkol sa mga KNP, PNK pa nung dati. Tapos may mga pa-request. Tapos may tanong na sa isip ko noon. Sabi ko, saan kaya napupunta yung Kasi isa ako sa mga nagre-remit ng mga doon yung nag-commit. Biro mo, ilan lang kami doon sa Lebanon na. Pag naipasa ko na yung nai-remit ko na, napapaisip ako. Pero kinukontra ko yung sarili ko hanggang sa na-validate yun nung napanood ko si Beth CJ. Tapos, ikaw na yung sumusabi ko. Totoo pala yung sinasabi ni nung napagkwentuhan namin ni Beth CJ. Kita kami nila Tata, kami tatlo. Kumusta Ay, si naman? nga pala? Sino ba to? Shout out sa kanya. Guadalusaw? Tuwan-tuwa siya. Oo, yan. Nagkita kami kanina. Nasa kanya yung picture Taga yun, di ba? Taga Sukat? Taga Baclaran. Tinanong ko yung kapatid na kumusta yung pagpaksa? As usual, nagpaparinig na naman si Bonjing. Ano na naman eksena niya? Ano daw? Yung mga tinulungan daw, walang utang na loob. Nako, kahit naman ipaano mo dyan. Doon niya lang nilalabas sa niya, sa pulpito niya, pero never niyang ilalantad yan. Tuso. Meron akong good news sa'yo. Ano?
Malapit mo na ako mapanood. Saan? Sige, saan? Aabangan kita. Hindi mo lang ako mapapanood sa Facebook. Sa isang TV show ba? Abangan mo lang. Sige, aabangan ko yan. Sabihan mo ako, ha? Oo. Sana nga matuloy na yan para magkaroon na ng awareness yung nandun na mga naiwan. Itong anak kong yan, yan. Tumingin ka dun sa camera. Siya, alam mo ba, naka-undergo yan ng indoctrination. Buti na lang, hindi siya natuloy. Alam mo bang pinagbintangan niya yung anak ko na isa na kinausap daw para pigilan. Ba't naman pipigilan? Eh, hindi niya papili. Siguro. Anong year ba yun, La? 23 ata. 1923. 2023. 2023. Sorry. Buti na lang, hindi siya nagtuloy. Kung hindi, isa siya sa poproblemahin ko. Oo. Kaya nga lagi natin sinasabi, mga kapatid, para po sa inyo ang ginagawa po namin. Hindi po ito dahil ako personal, galit ako. No, hindi po mga kapatid. Kasi kung personal na galit ako, una pa lang, unang pagsasalita ko pa lang, niratsyada ko na lahat ng alam ko. Actually, hanggang ngayon, marami po akong reservation. Kasi, ayoko madamay yung mga bata as much as possible. Marami akong alam, mga kapatid. Kaya lang, doon ko ba dadaanin itong battle na to, no? Merong mga nagpo-post, pati yung mga bata, spare the kids. Because wala namang kinalaman yung mga yan sa laban na to, sa mga pinagagagawa ng mga magulang nila. Kagaya niya, Brad Josel. Correct. Sabi ko Tama nga ka sa'yo, dyan. choose your side kasi mapapahiya din kayo, masasangkot kayo. Kung hindi kayo mamimili ng inyong Hindi ba? Yan nga ang pinapanakot ni Daniel Rason sa inyo. Pag ako, bumagsak, lahat tayo babagsak. Bakit? Kaya nga sabi ko kay Sis Mary Ann Malyari. At siya sabi, kung talagang sugo ng Diyos si Kuya, bakit meron siyang ganong mga salita? Wala ba siyang tiwala sa Diyos? Bakit nasasabi niya, pag ako bumagsak, lahat tayo babagsak? Saka bakit parang tinatakot niya? Tinatakot niya, wala siyang tiwala dahil wala naman talaga. Yes. Alam kasi niya, wala naman talagang Diyos ang MCGI. Mga kapatid, na lang po tayo. Na-hypnotize lang po tayo. Kung papaanong pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa lupa ng masama, ganun din nasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa lupa ng mabuti. The other way, mga kapatid. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Pagka merong nangyayari, kagaya nangyayari kaya namatay sa kumusta naman ang kamatayan ni Soriano? Alam niyo ba, mga kapatid, ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Soriano? Kumusta naman po ang kamatayan ni Brad Boy Di Malanta? Nabura nga yung mukha niya. Sumpa ng Diyos? Di ba sumpa ng kung ang sundan natin, yung inyong kaisipan, mga kapatid. Nakakalungkot lang talaga kasi marami tayong dapat isa-isay kaya lang ang dating sa kanila lahat paninira. Sa tinagal-tagal natin doon tapos maninira lang tayo samantalang hindi nila naisip. Marami tayong pangarap na nasira dahil sa kasusunod sa utos lang pala nila. Di ba si Sosang nung unang meron ka pang simpatsya kay Soriano? Oo naman. Kaya lang eventually nung nalaman mo na yung ibang mga bagay, meron nga akong mga kilala, nasusuka na sila kay Soriano. Eh di mas lalo naman yung nakakwentuhan namin na nakipag-video call sa amin na online na sa online ko lang nakausap tapos ilang kapatid lang yung gusto niyang makausap tapos pinapatunayan niya doon na yung mga sinasabi mo totoo yun kaya sabi ko naman sa kanya ikaw pala ang unang nakasaksi sana
nag-expose ka, kaya lang matanda na daw siya, kaya siya ganyan, kaya siya ganyan. Kaya sabi ko, iba yung ano mo, personality mo, kaysa dun sa mismong nakadikit ngayon, ha. Noong mga panahon na yun, mas nauna pa yun sa'yo. Oy, Kaya lang sabi ko, walang saysay din yung iba mong kwento kasi kami-kami lang. Pero lahat ng tinatanong ko tungkol dun sa mga in-expose mo na, na iba, sabi niya totoo yung sinasabi niyang yun, sabi niya ganun. Pero meron pa siyang hindi naabutan nung wala pa siya, sabi. O biro mo, sa ganun mong edad, professional ka pa naman, napapaniwala ka. Oo nga eh. Hindi ko akalain ganun eh. Buti na mo yun ha. Kaya nakakalungkot eh. Hindi ko akalain na ganun. kaya nga, ang meron akong pinost kanina, mga kapatid, huwag mo kami sisihin na hindi namin kayo sinabihan. Kaya nga, ang daming death threat sa amin eh. Bakit? Dahil sa pagsasabi namin ng dapat ninyong malaman. Take note lang ha, dun sa mga yung kukuda-kuda na huli na ngayon, bago kayo magsalita, dapat isipin nyo, hindi nyo pinagdaanan yung pinagdaanan naming mga nauna sa inyo. Kayo kailan lang kayo napunta dyan. Bakit pa namin sisirain yung sarili namin kung ano, anyway, nakalantad kami, kayo nga hindi. Tapos, dapat mag-isip kayo, yung leader ngayon, nagtatanggol sana. Kaya lang, dinadaan niya sa rant. Hindi niyo ba naintindihan yung sitwasyon? Hindi nila naintindihan na dapat yung leader ang magtatanggol. Eh, puro sisiw lang yung mga sisiyap-siyap. Tapos, babaligtarin pa nila na naninira. Eh, dapat kung naninira talaga tayo, iisa-isahin tayo ng mga yan. Sige, kung ididemanda ka, pati kami kasaling mga nakalantad. Pero dun sa mga gumagamit talaga ng mga pseudonym until now. Hoy, Daniel Rason, nasaan na yung pananakot mong ididemanda mo ko? Tagal, naiinit na ako sa'yo, Daniel Rason. Naiinit na. Matagal mo na sinasabi yan, simulat sa pulpa nung kayo ni Brad CJ eh. Correct. Wala rin. Siyempre, kung may isip ka, kahit dun sa pinag-uusapan namin dun sa isang matandang kapatid na sabi niya, hindi niya rin gagawin yan kasi makakalkal siya eh. Sabi ko maari idemanda tayo sa ibang paraan. Pero pagdating sa usapang doktrinal, kasi ang laban natin doktrinal dinaya tayo, napaniwala tayo, na yung sasabat-sabat ngayon. Ako kung batang maliit lang, masarap utusan. Yung batang maliit Correct. kaso lang, nakakaawa Mas may edad pa sa'yo yung nagsasalita, kagaya nung kasama natin sa Macau. Kaya hindi ko napigilang sumagot Sabi ko, bago ka magdadaldal, hindi mo alam ang istorya nung nauna. Ako ko naman yung kapatid na yon. Kasi noong destino ako sa Macau, nagba-Bible study kami sa bahay nila, di ba? Ewan ko lang kung nakasama. Mm-mm. Every time na weekly yun merong Bible study sa bahay nila, di ba? Oo. Katunayan nga, yung mismong anak nun, unang kumalas Kaya natin ginagawa ito because of our love sa mga kung hindi naman natin mahal, bakit natin gagawin ito? Bakit natin kaya niyan? Bakit ko sasabihin sa buong mundo na naging alipin ako ng pamilya Rason at Soriano? Hindi ba yun nakakahiya sa akin? Kaya lang, kailangan kong sabihin dahil yun naman ang totoo At yung katotohanan ng magpapalaya sa inyong lahat, mga kapatid. O gusto niyo ng pruweba? Ayan isa-isa kong pinopost, pinifeed sa inyo sa social media yung mga pruweba. Kaya lang, merong mga pruweba, hindi basta-basta inilalabas yon. Lalo-lalo na, itong kalaban natin ay si Raulo. So, kailangan, sabi nga ng Biblia, magpakatalino kayong gaya ng serpiente. Magpakatintiman kayong gaya ng kalapati. Alam mo, pag nag-retrieve ako ng mga messenger ko, mga nagme-message sa akin, mga kapatid, nire-retrieve ko doon. Alam mo, nandun yung mga pinopost dati na way back 2017 pa, merong pino-forward sa atin na i-take down nyo to. Alam mo, pag kiniklik ko na yun, not available na. Sino kaya itong pina-take down sa atin nung ganitong 2017, 18, mga ganong year? Ang dami pala. Sila nagsasalita na sila against MCGI Culto. Hindi natin pinapansin. That was way back 2017. Pero nitong
Itong year na, kailan ka ba nag-start mag-expose? Badong? Ako Ay, 2025. January nung 2025. June 14 ako officially nag-out. Tapos, mga earlier ng May, June, nakita kita, sabi ko, di ba, sabi ko pa nga, nagtataka ako, ano kaya pinagdadadaldan nito ni Badong, sabi ko ganun. Pero hindi ko pa nagigets na ikaw na pala yung, pinatatamaan na, ano kaya, masarap kang buhayin, ay, nakakaawa kang buhayin, masarap kang patayin, yung mga ganon. Sabi ko, ano kaya to? Hindi ko pa nag-gets, wala pa ang ka-idea-idea. Kasi, ang naalala ko lang, yung way back 2015, yung nagkaroon tayo ng mga tungkol sa mga KNP, PNK pa nung dati. Tapos may mga pa-request. Tapos may tanong na sa isip ko noon. Sabi ko, saan kaya napupunta yung Kasi isa ako sa mga nagre-remit ng, mga dun yung nag-commit. Biro mo, ilan lang kami dun sa Lebanon na. Pag naipasa ko na yung nai-remit ko na, napapaisip ako. Pero kinukontra ko yung sarili ko hanggang sa na-validate yun nung napanood ko si Beth CJ. Tapos, ikaw na yung sumusabi ko, totoo pala yung sinasabi ni nung napagkwentuhan namin ni Beth CJ. Kaya yun, pinanood na kita. Samantalang nung una kita nakita, parang sumaglit lang sa isip ko na, ano ba yung pinagsasabi ni Badong? Nagtataka na ako. Tapos, may mga sa akin, may mga nag-message, siguro, 6 months ago na. Alam mo, pag nagre-read back ako doon sa mga messenger, maraming pinati-take down doon about MCGI code. Tapos, kung ikukumpara ko ngayon, ibig sabihin, noon pa man, may tinitake down na, pero sunod tayo ng sunod. Yun ang point ko. Sunod tayo ng sunod, tapos hindi tayo naniniwala. Ngayon, inilalagay ko na yung sarili ko nung makita kitang una, tsaka, nung napanood ko si Brad CJ, tsaka ako lang na-validate na pagdugtong-dugtong lahat. Kaya yung mga kapatid na ibang kilala ko talaga, naaawa ko pag ganun yung attitude nila na sasabihin nila, naninira tayo. Ang hirap kasing saysayin. Totoo. Di ba? Totoo. Ang hirap magsaysay kasi marami akong link na ipinasa sa lahat ng ka-chat group ko sa sa Messenger simula nung naging boom yung Messenger. Way back 2017 pa or earlier than that, may pinapa-take down na. Maari yung mga unang mga nag-e-expose. Pero hindi ko nga kilala. Kaya hindi ako aware. Tapos nung naririnig ko pa yung Reddit. Honestly, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapasok sa website ng Reddit. Hindi. Nakikita ko lang doon sa post mo. Tapos binabasa ko na lang. Tapos nilalike ko. Tapos ganun din sa post ni pag sinasabi ni Batsigoy noon. Tapos ngayon yung kay DK, yung sinasabi, yung pinag-uusapan. Tsaka yung binabanggit ng ibang mga kapatid. Yun, dun ko na lang na, pero hindi pa ako nakakapasok sa website ng Reddit. Kasi nagkataon naman na laging, pag kinlik ko yun, data yung gamit ko. Di ba kaubusin yung data ko? Kaya pinabasa ko na lang doon sa mga post nyo. Ganon. Meron nga mga grupo ng mga kapatid na nakausap ko, ang sabi nila, napakaraming naging kalaban ng iglesia. Hindi namin ininda. Kasi itong mga grupo ng mga kapatid na to, mga core group. When you say core group, milyon ang binibigay ng mga ito. Sabi nila, ang daming naging kaaway ng iglesia. Pero hindi ininda. Pero, nung ikaw na ang nagsalita, kasi kilala ako ng mga kapatid na ito. Kilala nila ako, sabi nila. Pero nung ikaw nang nagsalita, walang live na live mo na napanood namin, na hindi kami umiiyak. Every time na mapapanood nila yung live ni Badong, umiiyak daw sila. Sabi ko, bakit naman kayo maiiyak? Hindi namin lubos maisip na niloko lang pala tayo. Kaya ngayon, tumutulong pa ba kayo? Naku, hindi na kami para hindi na lang kami mahalata, nagbibigay na lang kami ng 1,000, 2,000. Not unlike before na kung tumulong sila, milyon.